Hi guys! This is Sarah and welcome back to my vlog. So for today's video guys, I just want to share my experience, mga konting kaalaman lang sa mga taong kababayan ko na nagpapakasal dito sa Hong Kong and then kailangan nilang mag-report of marriage sa consulate. So first of all guys, i-share ko lang sa inyo ito naman sa akin is not through email. So, ang ginagawa ko, kami ang pumunta doon sa consulate kaysa i-email yung mga documents mo. At least, ano naman siya, pwede naman siya i-email guys. But, for me and for my husband, andun kasi yung original eh. So, parang may doubt na baka mawala, ganun. Ganun kasi naman tayo mag-isip eh, baka mawala, paano na lang, and then lahat ng mga papers andun. Kasi original siya and then photocopy. Actually, mababalik naman siya yung original papers mo, kasama rin yung tawag niyan, envelope na kinuha mo sa post office and then isi-send mo through email. So kami yung pumunta, sinamit namin yung photocopy and then yung original also ipapakita mo sa kanila. Yung form na ida-download mo, i-fill up mo yung sa inyo pangalan mo, but yung signature nyo mo o tsaka yung husband mo is wag nyo munang pipirmahan. Pirmahan nyo yan sa harap ng doon na sa may nag-a-assist sa inyo kasi kailangan nilang witness. So, witness and original. Ganun yung gusto nila. So, basta yung una is yung form na report of marriage. Next is yung passport mo and passport ng husband mo. Photocopy also by 3 and 3 pieces photocopy. And then next is yung birth certificate mo and then birth certificate ng husband mo. 3 and 3 photocopies. And then marriage certificate dito sa Hong Kong and 3 photocopies also. And then yung Senomar mo, and then kung yung husband mo is divorced, kailangan din yung divorce certificate, and then yung Senomar mo, certificate of non-marriage. 3 and 3 also photocopy. And then after that, pag-submit nyo ng mga requirements, ang kukunin nila ay yung ano lang. Parang dalawa yan. Kasi ang ginagawa namin, yung isang Xerox nun, binubuo namin yun isa-isa. Report of marriage form, and then yung mga Xerox ng passport mo and husband mo, birth certificate niya and birth certificate mo, yung Senomar mo, and then certificate of divorce niya. Yun, ini-stapler ko yun. Yun, isa.
Ang kukunin nila sa pag-report of marriage is 2 kopya lang yon. 2. Yung 2 kopya na yun, 2 stapler na yun, kumpleto talaga yan. Yung sa'yo, birth certificate mo, tsaka sa husband mo, sa mga papers niya at papers mo, yun yung kukunin nila, 2 yun. And then, sa pag magpa-passport ka naman, kasi doon kasi after 2 days, pwede mo na siyang balikan at makuha yung may ibibigay sila sa'yo na papers na report of marriage na may mga silyo na at mga signature na. Yun, ipo-photocopy mo yun and then pwede ka na magpa-passport. So, yung mga papers ulit na pangatlo, yun yung i-report mo pag nagpa-passport ka na. So, yun, naka-indicate yung report of marriage release mo. Hindi totally yung marriage certificate yung makukuha mo. Parang ano lang nila, sign na ikaw ay nakapag-report of marriage na. So, yun, i-xerox mo yun, kasama yung mga papers. Hi guys, ito pala yung post pack. Ito siya. A4. Siya, tsaka ito kasi siya, safe kasi sa loob. Ayun. Ano yun siya, sa post office nyo makuha yung envelope kasi kailangan nila yan lalo na sa isa-send sa Pilipinas yung passport mo tsaka yung papers. So guys, yung post office na envelope mababalik naman yan sa'yo pag after nung ma-release na yung passport mo. Ano yan siya, pag magpa-passport ka na, kailangan may dala-dala kang gano'n na envelope. Nabibili yan sa post office, kung saan ka man. And then, I think $32. $32 kasi yung husband ko kasi ang kumuha nun. Kaya yun guys, and pwede naman yung through email. So, kung malayo ka man, pwede man yung email. Pero kami kahit sobrang layo namin, kasi gusto ko talaga namin hawak namin yung mga original papers. Gaya nung nakaraan, hindi ko na alam kung saan ko na ilagay yung birth certificate ko. So, ang nangyari, kasi nga, kailangan mag-report of marriage, nagpapa-request ako dun sa kapatid ko sa Pilipinas and then dineliver na naman dito. Okay lang din kasi ganun lang din. Kailangan ko pa rin ng Senomar dito sa consulate. So, ganun. Okay na rin. And then, sa pag-report of marriage, basta madali lang siya. Wait for 2 days and then nakukuha niyo na at makapag-passport na kayo kasi kailangan yung ma-change yung passport nyo sa husband na name and then yung status nyo na single to married. So, I hope guys, nakakatulong yung video ko sa mga magko-comment at hindi satisfied. Pwede naman kayo mag-comment below na about sa mga report of marriage dito sa Hong Kong. And thank you guys for watching and I hope nakakatulong and don't forget to like and subscribe for more videos. Bye!